Paano nga ba mag-register sa SSS online account? By the way, kung first time mo sa channel na taan gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Gamit ko ngayon yung computer ko at pwede nyo nga rin palang gawin to gamit naman yung cellphone ninyo. I-open lang yung Chrome at i-search ang SSS. Makikita nyo dapat tong sss.gov.ph. I-click lang natin yan. Ang gagawin natin ay mag-create tayo ng account. Dito sa phone, i-click lang tong Create SSS Account Login and then click Create an Account. Pipiliin natin dito yung member. Pero kung pasok kayo sa category na iba dito like employer kayo or household employer, coverage and collection partner, yun na lang din yung piliin nyo. Pero normally, member. At ito na yung dapat nating fill upan. Dahil mas malaki yung view sa computer, proceed tayo gamit yung computer. Pero expect na kahit ano pa ang gamit ninyo, mapa-computer man yan, mapa-cellphone man yan, pareho lang din yung mga requirements at yung proseso. At dahil mag-register tayo sa SSS online account kung saan pwede na rin ma-access yung mobile app ng SSS, kailangan patunayan natin na SSS member na nga tayo. At mapapatunayan yon kung makakapag-provide tayo ng kahit isa lang sa mga ito. Hindi kailangan lahat. Una, savings account number. Kung meron kang UMID ATM savings account number, pwede mong ilagay dito yung account number na yon sa ATM mo or sa UMID ATM nga. Pero kung meron ka naman ng Union Bank Quick Card, which is may pinakita kaming hiwalay na tutorial video kung saan may libre itong ATM card nga, bank account ito, at kung meron kang claims sa SSS o may inaasahan kang pera mula sa SSS, pwedeng dito matransfer yung pera na yon. I-withdraw mo na lang gamit yung ATM card. Again, libre ito at isang araw lang namin to na process. Nag-fill out lang kami ng form at within the same day nabigay na sa amin ito. Pwedeng magamit yung account number na to para sa registration natin sa SSS. Pwede nyo i-check yung page or channel namin para sa video tutorial na to o yung link ay nasa description sa bandang baba. Kung okay na to, pwede na mag-proceed sa next step. Pero kung wala ka ng alinman sa mga ito, yung Union Bank Quick Card o yung savings account na naka-enroll sa SSS, proceed tayo sa next na option. Kung UMID card, meron ka, pwedeng PIN code. Ilagay mo lang dito yung PIN code na nakaset dun sa UMID ATM card mo. Pero kung wala din, halimbawa employer or household employer ka naman, meron ka dapat ID at yung employer ID or household ID ang siyang ilagay mo dito. Kung wala pa rin yung pangatlong option, meron pa tayo natitirang iba. Halimbawa ay payment reference number. Ibig sabihin ay kung nagkaroon ka na ng isang buwan na contribution sa SSS, nag-generate dapat yon ng PRN. Meron kaming ginawang hiwalay na tutorial video kung paano magbayad sa Bayad Center. At doon sa Bayad Center, nakakuha ako ng PRN. Ito yung proof of payment ko that time. At dito, medyo malabo lang pero dapat dito may mababasa kayo na PRN. Yun yung pwede nyong ilagay dito. Pero kung ayaw nyo lumabas, ayaw nyo pumunta sa Bayad Center, gusto nyo online at willing naman kayong magbayad ng 1-month contribution, at ang minimum nga pala for voluntary ay 750 pesos, para naman sa OFW, ang minimum ay nasa 1,200 pesos. Pakita natin very quick. Ito yung minimum na yan. So kung willing kayo magbayad ng 1 month, online lang pwedeng-pwede. At yan ay posible sa MyEG na website. Click natin to. At kung wala pa kayong account, click nyo lang tong login, register, sign up using email. Mag-provide lang dito ng email address ninyo at password. At pwede nang i-click yung submit. Right away, magkakaroon kayo ng confirmation na meron na kayong account. From there, pwede na kayong mag-login. Mag-login lang ako very quick. At mula dito, makikita nyo agad yung SSS. Kung sakaling nagbago yung itsura, by the time na nanonood na kayo, pumunta lang dito sa Government Services at andito siya sa bandang baba. Click natin to. Pay SSS loans and contributions, pero hindi yan yung pipiliin natin. Instead, mag-generate tayo ng PRN. Ang kailangan nyo i-provide dito ay yung SSS number ninyo, maging yung membership type. Halimbawa, voluntary paying for 1 month, contribution, magkano yung ihuhulog natin. Sa ngayon, 560 yung minimum, pero possible ma-update nila to. So, piliin muna natin yung pinakamaliit na option. And then, pili tayo ng month na gusto nating bayaran. Halimbawa, ito. Click natin yung next. Email address naman. Click natin yung next.
Nagkakaroon ako ng error na refer to contribution schedule effective January 2025. So, kailangan ko itong i-update. Siguro try natin to para lang makapag-proceed. 700. Click ko yung next. Baguhin ulit natin, nagkakaroon ng error. Supposedly, dapat walang error kapag na-update na nila yung contribution table. At since ngayon ay parang hindi pa na-update ng MyIshi yung problema sa contribution table, ang dapat na i-expect ninyo ay katulad nito. Kung saan kapag wala ng error, dapat yung next step ay makikita nyo na yung payment reference number, which is ito yon. Ito yung dapat ninyong kopyahin at siya namang ilalagay nyo dito yung payment reference number. Ngayon, meron pa tayo natitirang tatlong option. I-visit na rin natin baka kasi meron kayo nito. Kung meron kayong existing loan sa SSS, ilagay nyo lang dito kung kailan ba kayo nag-loan sa SSS. Next naman ay transaction number in UMID or personal record. Yung mga transaction number na nagpapakita doon sa UMID application natin, simula December 10, 2020, pwede iyong magamit dito. Ilagay lang dito yung transaction number na nakalagay doon sa slip na nauwi natin from SSS. At panghuli, para sa mga senior citizen or nakakakuha na ng pensyon sa SSS, kung merong check number kayo, pwede nyong ilagay iyon dito. Kapag okay na, halimbawa payment reference number yung gagamitin natin, mag-proceed lang sa the rest ng info dito. Ilagay dito ang SSS number. Next naman ay yung cellphone number. Napaka-importante ng cellphone number kasi every time na mag-login tayo sa SSS, makaka-receive tayo ng OTP. At hindi rin tayo makakapag-proceed sa registration, hindi ito magiging successful kung sakaling hindi pala active yung cellphone number na ilalagay nyo dito. Next naman ay email address. 2 beses ilalagay yung email address dito. Preferred user ID, para saan ito? Pag mag-login na tayo sa SSS, mag-ask sila ng user ID at password. So, kailangan hindi natin kakalimutan yung user ID na ilalagay dito. Next naman ay yung password. Kapag okay na lahat, i-click lang tong next na button. Nasa step 2 na tayo, magpo-provide naman tayo ng pangalan natin. Apelido muna, and then given name and middle name. Extension name, wala naman, hindi required. Next is kung kailan ka pinanganak. So, lagay ko lang dito yung year, yung month. Next naman ay yung mailing address. So, kung saan ka nakatira o kung saan ka dapat makareceive, halimbawa makakatanggap ka ng UMID or document sa SSS, dito sa address na dineclare natin, pwedeng ipadala yung dokumento na yon. So, pwedeng Metro Manila, pwedeng province, and then kumpletuhin lang yung the rest of information. For foreign address, kung meron lang, pwede mag-provide, sa akin wala. So, click ko na yung next na button. At i-review natin kung tama lahat ng information na nakikita natin dito. Kapag okay na, i-click lang tong I accept terms of service and click ko yung create an account. This time, mag-enter na tayo ng OTP. Makaka-receive nito ay yung cellphone number na in-enter natin kanina. Enter ko lang dito yung code and then click ko yung proceed. Dapat makareceive na kayo ng confirmation na successful na yung pag-create na account. This time, pwede nang mag-login. Click ko lang tong sign in. At by default, dapat ang makita nyo pa lang ay one-time PIN. Wala pa dapat itong time-based password. Naset up ko na kasi to, that's why meron ako nito. Pero sa hiwalay na tutorial video natin itong pag-uusapan, for now, i-click natin tong get PIN sa SMS. At i-enter lang dito yung code na ma-receive at click login. At makikita nyo na agad dito yung dashboard. Andito yung SSS number ninyo, maging yung kabuuan ng contribution nyo. Nakakailang contribution na ba kayo? Pag nakakita kayo ng ganito, click nyo lang yung I agree. Balik tayo dito. Nakakailang contribution na kayo. At dito, kung gusto nyo magbayad ng contribution ninyo online, pwede na kayo mag-generate ng PRN. Which is, dito makikita yung updated na contribution at pwede na mag-generate ng PRN from here. Lahat ng mag-generate yung PRN ay magpapakita rito sa bandang gilid na pwede nyo na lang bayaran bago yung due date na nakalagay dito. At bukod pa dyan, meron pang iba't ibang benepisyo dito na pwede nyong ma-claim or ma-file online. Mapa-maternity man yan na pwede makakuha ng up to 80,000 pesos or sa loans na pwede umabot ng up to 40,000 pesos. So, yun yung kagandahan kapag meron kang online account sa SSS, ma-access mo yung account mo online, yung contribution, mag-generate ng PRN para sa online payment, at pwedeng mag-claim at mag-apply ng loan gamit lang ang computer or cellphone ninyo.
Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check ito nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!